Kung lumaki ka noong 90s o early 2000 dito sa Pilipinas, sigurado ako na pamilyar sa iyo ang tunog ng dial-up internet noon. Bukod dito, naalala nyo pa ba noon ang pinaka-cool na landline sa bahay nyo ay yung may wireless handset o di kaya may tatak na Bayantel? Noong panahong iyon, tila walang makapipigil sa pag-usbong ng Bayan Telecommunications o mas kilala bilang Bayantel. Sila ang isa sa mga pangunahing katunggali noon ng PLDT. Pero biglang isang araw, parang bula silang nawala sa mga patalastas, billboard at sa pang-araw-araw nating buhay. Ano nga ba ang nangyari sa Bayantel? Bakit sila naglaho? Sa bidyong ito mga katanong, babalikan natin ang kwento ng kanilang pagsikat, ang mga pagsubok na kinahirap nila at ang totoong dahilan kung bakit hindi na sila nakikita ngayon. Tara at magbalik tanaw tayo. Nagsimula ang kwento ng Bayantel noong 1989. Dati ito kilala bilang International Communications Corporation bago ito formal na pinalitan bilang Bayan Telecommunications noong 1995 sa ilalim ng pamamahala ng kilalang Lopez Group, ang conglomerate na nagmamay-ari rin noon ng ABS-CBN, Meralco at Maynilad. Noong mga panahong iyon, may malaking problema sa Pilipinas. Napakahirap kumuha ng linya ng landline. Inaabot ng buwan o taon bago ka makabitan ng PLDT. Dahil dito, naglabas ng utos ang pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 109 para buksan ang industriya ng kompetisyon at pabilisin ang pagkakabit ng telepono sa buong bansa. Dito, pumasok ang Bayantel. Naglagay sila ng mga fixed line network sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, pati na rin sa Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi lang yan, sila rin ang isa sa mga naunang nag-alok ng abot-kayang Bayan DSL at nagpakilala ng mga makabagong serbisyo tulad ng Sky Internet sa pakikipagtulungan ng Sky Cable at naging pangunahing brand sila ng komunikasyon para sa milyon-milyong Pilipino. Kung napakalakas ng simula ng Bayantel, ano ang nagpalubog sa kanila? Una ay ang 1997 Asian Financial Crisis. Upang maipatayo ang kanilang malawak na fiber optic networks at pasilidad, umutang ang Bayantel ng $100 milyong mula sa mga dayuhang bangko. Ang problema, dollars ang utang nila pero piso ang kinikita nila sa Pilipinas. Nang tumama ang krisis noong 1997, bumagsak ang halaga ng piso. Biglang dumoble at lumaki ng husto ang kanilang mga utang sa isang kurap lang. Noong 2003, hindi na kayang bayaran ng Bayantel ang kanilang utang na umabot sa humigit kumulang na $670 million o mahigit sa 30 bilyong piso. Dahil dito, pumasok sila sa tinatawag na corporate rehabilitation, isang proseso sa hukuman kung saan inaayos ang utang ng kumpanya para hindi sila tuluyang mabangkarote. Pangalawa, ang mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Habang nakatutok ang Bayantel sa pagsasaayos ng kanilang utang at landline infrastructure, mabilis namang lumilipat ang mga Pilipino mula sa landline patungo sa mobile phones, ang era ng SMS o text messaging kung saan naghari ang Globe at Smart. Kahit may mobile arm ang Bayantel, hindi sila nakasabay sa matinding bakbakan ng malalaking telco players sa mobile market. Fast forward tayo sa taong 2012. Kahit naka-recover ng kaunti ang Bayantel, napakibigat pa rin ang kanilang financial burden. Sa kabilang banda, ang Globe Telecom ay naghahanap ng paraan para mapalawak ang kanilang radio frequency at upang maipamahagi ang mas mabilis na mobile data at broadband internet. Dito nagsimula ang unti-unting pagbili ng Globe sa mga utang ng Bayantel. Mula 2012 hanggang 2013, binili ng Globe ang utang ng Bayantel at ginawang shares of stock o pagmamay-ari sa kumpanya. At noong 2015, formal lang inaprobahan ng National Telecommunications Commission o NTC at ng Korte ang buong pag-take over ng Globe sa Bayantel.
At para sagutin ang pangunahing tanong sa video na ito na bakit biglang nawala ang Bayantel, hindi sila simpleng naglaho o tumigil sa pag-operate dahil lang sa pagkalugi. Binili at kinain sila ng Globe Telecom. Nang makuha ng Globe ang Bayantel, ginamit nila ang mga infrastruktura, mga linya ng kable at mga mahalagang radio frequencies ng Bayantel para palakasin ang sarili nilang mga serbisyo. Ang mga dating subscriber ng Bayantel ay unti-unting inilipat at ginawang Globe customers. Ang mga lumang kagamitan at signage ng Bayantel naman ay pinalitan ng tatak ng Globe hanggang sa tuluyan na magretiro ang pangalang Bayantel sa merkado. Ang kwento ng Bayantel ay isang malaking aral sa mundo ng negosyo at teknolohiya. Ipinapakita nito na kung gaano kahalaga ang maging handa sa mga krisis sa pananalapi at kung gaano kabilis magbago ang kagustuhan ng mga mamimili. Mula sa pagiging simbolo ng modernong komunikasyon noong 90s, naging bahagi na lamang sila ng kasaysayan na nagbigay daan sa internet landscape na mayroon tayo sa ngayon. Kayo mga katanong, may alaala rin ba kayo sa Bayantel? Naalala mo rin ba yung lumang landline number nyo noon o yung kauna-unahing dial-up internet nyo sa bahay? I-share mo naman ang kwento mo sa comment section sa ibaba.